Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kausuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po manala. Bagong alak, bagong sisidlang balat. May mga itinagubilin o itinuro sa atin ng ating mga magulang nung bata pa tayo na parang nag-iiba kapag tanda natin. Nababago pag tayo ay tumanda na. Halimbawa po, ako ay bunso sa 6 na magkakapatid sa aming pamilya. Madalas, nung ako ay bata pa, kapag nag-uusap ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang na nakatatanda, ang madalas kong naririnig, wag kang magsasalita kapag nag-uusap kami. So yun po ay nasa isip ko lagi. Lumalaki ako, pag nag-uusap na sila, lalayo na ako. Hindi dapat ako makialam sa usapan ng matatanda. Yun nga lamang po, nung ako ay tumanda na, ako naman ay nakasanayan ko yun. Kaya madalas, kahit matanda na po ako, kapag nag-uusap sila, hindi na rin ako nagsasalita. Nakalakihan ko na eh. Kaya minsan naaalala ko, nung sila ay nag-uusap, hindi ako nang humiimik at tahimik, hinarap nila ako, "Oh, ba't hindi ka nagsasalita dyan? Wala ka bang sasabihin?" Mayroong pagbabago talaga. May pagbabago ang panahon. May pagbabago sa buhay natin. At ang maganda po dito, ang Diyos patuloy na sumasabay sa pagbabago ng buhay. Ang Diyos nakikilakbay sa atin
sa bawat yugto ng ating buhay, sa bawat liko, sa bawat pag-akyat, sa bawat pag-unlad, sa bawat taon ng pag-unlad ng ating buhay, ang Diyos ay patuloy na nagpapabago sa atin. Bakit ko nasabi po ito? Dahil dun sa Ebanghelyo, hindi naiintindihan ng mga tao kung bakit yung mga alagad ni Jesus hindi nag-aayuno. Samantalang nag-aayuno yung mga alagad ni Juan Bautista at alagad ng mga Pariseyo. Kaya tinanong ang Panginoon, bakit hindi nag-aayuno itong iyong mga alagad, iyong mga tagasunod? Ito ay sinagot ng Panginoon sa isang paghahambing. Paghahambing na nagsasabi, ang bagong alak, hindi mo ilalagay sa lumang lalagyan. Kasi pag nagkakaroon ng fermentation na tinatawag ang alak, ito ay nag-e-expand. At dahil ito ay nag-e-expand, mapupunit at mapupunit ang lumang sisidlan o lumang lalagyan. Kaya ano sabi ng Panginoon sa bandang huli? Kapag may bagong alak, dapat may bagong sisidlan, bagong lagayan. Anong ibig sabihin nito? Alam naman po natin, dati ay may tinatawag na lumang kautusan. Kanino inibinigay ang lumang kautusan? Kanino? Kay Moises. Yung 10 utos, naalala niyo po iyon? Saan isinulat ang lumang kautusan? Sa bato. Doon sa taas ng bundok. Naalala po natin yan, ano? Ito ay nagpapakita o nagtuturo sa mga tao na dapat sila ay umiwas sa kasalanan at sila ay magmahalan. Okay? To love your neighbor. Yan. Dumating ang Panginoong Jesus hindi para baliwalain at pawalang bisa ang lumang tipan, kung hindi yung dala-dala ng Panginoong Jesus, yung kanyang itinuro, ay bagong kautusan na nagpapaganap, isinasakatuparan ang ibinigay sa lumang tipan. Ang dala-dala ni Jesus ay ano? Bagong kautusan. Hindi na lumang kautusan. Kung yung lumang kautusan ibinigay kay Moises, ang bagong kautusan, dala-dala ng Panginoong Jesus. Saan nakasulat? Hindi na sa bato, kundi saan? Sa puso ng tao. Sa puso ng tao. Kung yung lumang tipan, tinuturuan tayo kung paano dapat tayo kumilos o maging ugali natin sa panlabas, ang bagong tipan, maging yung ating kalooban ay tinuturuan. Hindi lamang panlabas na kilos, kung hindi ang bagong tipan ng Panginoon ng pag-ibig ay tinuturuan maging ang ating kalooban. Kung ano ang dapat nating tamang pag-iisip, ano ang dapat nating damdamin, tamang damdamin. Kaya ang bagong tipan ng Panginoon nagsasabing magmahal ka sa iyong kapwa, to love your neighbor, pero hindi doon natatapos. As I have loved you. Nakuha niyo pa pagkakaiba? Yung lumang tipan, mahalin mo ang iyong kapwa. Bagong tipan, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. May pagkakaiba. Kung ang lumang tipan, puro lamang panlabas, ang itinuturo, paano ka kikilos sa panlabas, ang bagong tipan na kautusan ng Panginoong Yesus ay hindi lamang yung panlabas, kung hindi pang kalooban. Nagsisimula ang pagbabago sa kalooban. Hindi lamang yung panlabas. Kaya nga di ba ang sabi, yung maling pag-iisip pa lamang ay nagiging kasalanan na. Dapat daw bantayan natin kung papaano tayo mag-isip bago pa tayo kumilos. Yun ang katuruan ng ating Panginoon. Kaya masasabi po natin, ang pananampalataya po natin ay hindi lamang pagpapatuloy ng tradisyon o debosyon. Ulitin ko po, ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi lamang pagpapatuloy
ng tradisyon at debosyon. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nagpapabago ng buhay. Hindi lamang tradisyon at debosyon, kung hindi konbersyon, pagbabagong puso. Yun ang inaasahan sa atin. Hindi lamang ritual, hindi lamang paghipo sa mga imahe, hindi lang pagbagayway ng mga panyo, hindi lamang po. Ang buhay Kristiyano nagpapabago ng ating sarili. Yun ang itinuro ng Panginoong Hesus bilang bagong kautusan. Ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya nga ba, hindi agad natatanggap yung katuruan ng Panginoon. Kasi, ang kanyang katuruan, ang kanyang kautusan, hihiling sa atin ng pagbabago na minsan ay hindi natin agad-agad tinatanggap. Dahil mahirap, sabi natin. Ang bagong kautusan ng Panginoon nangangailangan hindi lang ng debosyon at tradisyon, kung hindi ng conversion, pagbabagong puso. Hindi lamang mahalin ang kapwa, kundi mahalin mo ang kapwa sa pamamaraan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi lang ibahin ang ating ginagawang panglabas, kung hindi ibahin din ang nangyayari sa ating kalooban. Ang bagong alak ay ang salita at utos ng Diyos. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng bagong sisidlang alak, bagong puso, bagong diwa, bagong pagkatao na tatanggap sa bagong kautusan ng Panginoon ng pagmamahal upang tayo ay tunay na maging bagong sisidlang alak na akma sa bagong kinikilos, ginagawa at itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Amen.